morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy nyo po kaming samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa makaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista, Sir Waller Lau, Sir Hope Amable at si Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong mga inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang ating interview kay Deputy Director General Galog Lino III para pag-usapan ang nilaunch ng ating ahensya ng TESDA na TESDA Skills Passport mobile app. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ating mga masusugid na tagapakinig. Pinapabati po ng belated happy birthday ang inaanak ni Marife Alvarez na si Zoe Divina Gracia Kainlang. Ayan, napapabati po si Ate Marife. Si Ninang Marife. Ninang, ayan. Shout out hit akon mga kapaturan di daha General MacArthur Eastern Samar. Kinukulit ako nito ng mga pinsang ko nito. Shout out daw po. Every Saturday, ayan. Shout out tayo kanda Manonoli, kanda Reverie Franco, tet-tet ngan aday. An akon mga kamaghusayan ngan kamaggagaguwapuhan ng mga kapaturan di daha General MacArthur Eastern Samar. Yan. At gusto ko po sana patiin ng belated happy birthday ang bunsuan po ng Kabili Fam, ang aking bebe Wewel. Ayan, happy birthday sa'yo, Jewel Rain. And of course, gusto ko rin po sana patiin ng happy birthday. Birthday niya po bukas, si baby Liam. Ayan, happy birthday Liam. Happy birthday po. At syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong mga katanungan mula sa ating manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-Kaya! Mula po kay Miss Annalyn Dadap, anong address po center ng TESDA dito sa Quezon City? Ayan, maraming salamat sa iyong katanungan, Annalyn. Ang TESDA office po dyan sa Quezon City ay nasa Bituan Street, corner Bayani Road, Barangay Doña Imelda, Araneta Avenue, Quezon City. Pwede niyo po silang tawagan sa mga numerong 8285-5363 at sa another number na 8353-8161. O di kayo mag-email po sa ncr.quezoncity@tesda.gov.ph para po ay kayo ay kanilang ma-assist. Ayan, maraming salamat po sa inyong katanungan. Muli paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, ako siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po muna silipin ng mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. TESDA Car nakiisa sa 40th Charter Anniversary Dialogue ng Benguet State University. TESDA update mula kay Joanna Marie Rosario ng TESDA Cordillera Administrative Region. TESDA Update. Nakibahagi ang TESDA Cordillera Administrative Region o TESDA CAR sa ika-14 na Charter Anniversary ng Benguet State University sa pamamagitan ng isang multidisciplinary dialogue na may temang Ba't Iuya Binadang at Dialogue for Unity. Idinaos ang talakayan noong ika-13 ng Enero taong 2006 sa College of Teacher Education ng nasabing universidad. Isa sa mga tagapagsalita sa naturang aktibidad si TESDA CAR Acting Regional Director Glenn N. Murphy. Tinalakay sa dialogo ang ika-4 na Sustainable Development Goal o SDG 4 patungkol sa dekalidad na edukasyon kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng angkop na kasanayan, kahandahan sa trabaho at panghabang buhay na pagkatuto. Ibinahagi ni ARD Murphy ang mga inisyatiba ng TESDA sa pag-ayon ng mga programang teknikal sa pangangailangan ng industriya. Ito ay upang matiyak na handa sa trabaho ang mga mag-aaral. Dinaluhan ang aktibidad ng mga student leaders, guro at ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo.
Layunin nitong makabuo ng konkretong hakbang para sa reforma sa edukasyon at pagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng bukas na talakayan. Kalahok din sa dialogo ang mga kinatawan mula sa Commission on Higher Education o CHED, Department of Education o DepEd, at ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para sa pagsulong ng dekalidad na edukasyon. Muling pinagtitibay ng TESDA ang kanilang paninindigan na palakasin ang Technical Vocational Education and Training o TVET bilang isang mapagkakatiwalaan, inklusibo at tumutugon sa pangangailangan ng industriya na landas tungo sa kalidad na edukasyon, employability at lifelong learning. Mula sa TESDA Cordillera Administrative Region, ito po si Joanna Marie Rosario para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Joanna Marie ng TESDA Cordillera Administrative Region. Samantala, TESDA nagbigay babala sa mga kumakalat na fake accounts online. TESDA update mula kay Eileen Sab ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Naglabas ng paalala ang TESDA sa publiko kaugnay ng pagdami ng hindi otorisado at peking social media accounts na gumagamit ng pangalan, logo at branding ng ahensya. Ayon sa TESDA, may mga page at online platforms na nagpapanggap na official na account ng ahensya at naglalabas umano ng impormasyon tungkol sa scholarship, libreng training assessment, at job opportunities. Nilinaw ng TESDA na anumang account na gumagamit ng kanilang pangalan at logo nang walang pahintulot ay hindi konektado sa ahensya at maituturing na unofficial. Babala ng TESDA, maaaring gamitin ang mga peking account na ito sa panlilinlang, panghihingi ng bayad o pagkuha ng personal na impormasyon gaya ng contact number, address at iba pang sensitibong detalye. Kaya naman mariing pinapayuhan ang publiko na huwag basta-basta magtiwala, magpadala ng pera o magbahagi ng personal na impormasyon sa mga kahinahinalang online accounts. Pinaalalahanan din ng publiko na suriin kung may verification badge ang social media page at tiyaking tama ang spelling ng account name at URL. Mainam ding i-double check ang mga anunsyo sa pamamagitan ng pagbisita ng opisyal ng website at verified social media channels ng TESDA. Para sa tama, napapanahon at beripikadong impormasyon tungkol sa mga programa, scholarship at serbisyo ng ahensya, sumangguni lamang sa opisyal at verified accounts ng TESDA. Muling paalala ng TESDA maging mapanuri sa social media na laging suriin ang pinanggalingan ng impormasyon upang makaiwas sa panlilinlang. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Eileen Sab. Para sa TESDA, Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Eileen ng TESDA Central. Samantala, TESDA Secretary Kiko Benitez bumisita sa TESDA CAR. TESDA update mula kay Joanna Marie Rosario ng TESDA Cordillera Administrative Region. TESDA Update. TESDA Update. Bumisita sa tanggapan ng TESDA Cordillera Administrative Region o TESDA CAR si TESDA Secretary Francisco Kiko Benitez sa ika-24 ng Enero taong 2006. Kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal at kawani ng rehiyon, mga provincial directors at mga administrators ng TESDA Technology Institutions o TTIs. Kasama ni Sec Kiko sa pagbisita ang mga Deputy Directors General na sina Vidal D. Villanueva III, Nelinita N. Deliara at Felizardo R. Culambo. Gayon din sa Executive Director David B. Bungalyon at iba pang opisyal mula sa TESDA Central Office. Pinangunahan ni TESDA CAR Acting Regional Director Glenn N. Murphy ang delegasyon ng Central Office sa isang tour sa Regional Office na sinundan ng isang maikling programa. Sinimulan ang programa sa presentasyon ng TESDA CAR Manpower na nagbigay ng pangkalahatang overview ng lakas paggawa sa rehiyon. Iprinesenta rin ng TESDA CAR Office Briefer na naglatag ng mga programa, accomplishments at mahahalagang regional highlights para sa taong 2005. Sinundan ito ng isang bukas na dialogo kay Sec Kiko kung saan naiparating ng mga opisyal ng TESDA CAR ang kanilang mga katanungan at hinaing.
Nagbigay rin ng mga mensahe sina ARD Murphy at ang mga Deputy Directors General. Nagpasalamat si ARD Murphy sa pagbisita ni Sec Kiko sa Cordillera at sa patuloy na suporta ng TESDA Central Office. Habang ipinahayag naman ng mga DDGs ang kanilang suporta at pangakong patuloy na tutulong sa mga inisyatiba ng rehiyon at ng buong ahensya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Sec Kiko ang kahalagahan ng pagtutok sa kasanayan ng lakas paggawa, ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa workforce planning at ang paggamit ng mga digital skills na kasangkapan gaya ng nalalapit na Digital Skills Passport upang matiyak ang mabilis, batay sa datos at industry-validated na technical at vocational na edukasyon at pagsasanay. Mula sa TESDA Cordillera Administrative Region, ito po si Joanna Marie Rosario para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din natin pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako po muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdak, Millie Bungkasan. Susunod na po ang ating interview kay Deputy Director General Galog Lino III para pag-usapan ng nilaunch ng ating ahensya na TESDA Skills Passport mobile app. Standby lamang kayo dyan mga katesda. President has asked to ensure that TESDA will Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Millie Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang TESDA Skills Passport mobile app. Nilaunch nitong nakaraang buwan ang TESDA Skills Passport mobile app ay ang inyong digital portal sa mundo ng TechVox sa Pilipinas. Narito po ang ating AVP ng TESDA Skills Passport mobile app. Prof. K. Hello, kamusta? Mag-a-apply sana ako ng bartender dito sa Hong Kong. Kaso naiwan ko lahat ng certificate ko sa Pinas. Walang problema. Sa TESDA Skills Passport, makikita mo ang lahat ng TESDA National Certificates at completed TESDA trainings mo. Matatrack mo na rin lahat ng mga active, expired at completed certifications mo. Eh baka may bayad. TESDA offers scholarships and free trainings. At dahil may TESDA Skills Passport ka na, mati-check mo real-time ang mga scholarship at training na swak sa location at qualification mo. Paano ba mag-apply ng scholarship dyan? Pwedeng mag-apply digitally gamit ang mga forms sa app mismo at pwede mong matrack ang status ng iyong application gamit ang TESDA Skills app. Okay pala yan eh. Pwede na ako hindi lumabas ng bahay. Ang hirap maghanap ng work. Ilang buwan na ako nag-a-apply, wala pa rin. Bakit ka kasi naghahanap ng trabaho sa kalye? As a TESDA graduate, mas pinadali for you ang paghahanap ng trabaho dahil pwede kang mag-generate ng QR code-enabled digital resume. QR code-enabled digital resume? Pwede mong i-share ang digital resume mo sa mga potential employers at clients sa pamamagitan ng Find Jobs at Find the TESDA features. Check mo sa app. Hoy, sino kausap mo dyan? Si Prof. K. Prof. K? Si Prof. K? Gusto ko sanang magpalit ng work pero kailangan ko muna mag-upskill. Imposible naman, nandito ako sa Hong Kong, di ba? Oo. Hindi imposible. Pwede ka nang mag-aral online gamit ang TESDA Skills Passport. Makakapag-upskill ka kahit nasaan ka pa. Totoo ba? Totoo. So you mean pwedeng makahanap ng trabaho, freelance project sa TESDA Skills Passport? Correct. Sa Find Jobs feature, may listahan ng mga job vacancies na pwedeng i-filter by skills, location, at sweldo. Sa Find the TESDA feature naman, pwedeng mag-offer ng services ang mga TESDA graduates gaya ninyo. Kaya ba talaga lahat ng yan? Ang learning, certification management, job matching at location-based support for scholarships and employment ay pinagsama-sama sa all-in-one mobile app
ang TESDA Skills Passport. Kaya sa TESDA, kayang-kaya! At para pag-usapan ang lahat ng yan, makakasama po natin ngayon ang Deputy Director General for Administration and Innovation. Walang iba kundi ang si Deputy Director General Galog Lino III o DDG Galo. Good morning po DDG Galo at welcome dito sa ating programa. Magandang umaga sa inyo, Reggie, Meli, at sa mga taga-pakinig ng programa ninyo. Magandang umaga sa lahat. Ayan, good morning po sir. Before anything else, baka po meron po tayong gustong i-shoutout po no, na ating mga... Yes. Yung mga sinusurprise ng tuwing Valentine's Day. Huwag na natin siya i-surprise. I just want to greet, of course, ang mga kababayan natin sa Eastern Samar, mga waray-waray, maupay nga aga, iyong atanan, and of course, sa mga kasama natin sa iba't ibang field offices ng TESDA, mula Batanes hanggang Basilan, hanggang Sulu. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, so SKL ko lang uli katesdang Mili, no? Mag-neighbor kami ng town sa sa Eastern Samar. Kababayan ko. Kaya, from Samar, capital of the Philippines. Samar, capital of the... Walang katapusang Samar, capital of the Philippines. Anyway, sir, nandito tayo para pag-usapan yung Skills Passport na kala-launch lang natin itong nakaraang buwan, no? Of course, one of the proudest moment dito, lalo na sa leadership ni Sec Kiko. Para sa ating mga kababayan, pwede niyo po bang ma-explain sa atin ano po ba itong TESDA Skills Passport? Yes, ito po ang pinakabagong binibida ng TESDA. Sa pamumuno po ng Secretary Kiko Benitez, nag-develop po tayo ng isang mobile app kung saan ang mga kababayan natin, they could create an account na makikita ang kanilang mga certificates, badges na nakuha nila, na acquire nila from different trainings ng TESDA. At hindi lang nagpapakita ng training record, magpapakita din ng iba't ibang features ang app. Kasama na dyan ang how to link the user to clients or to employers. Oo nga. Merong facilitation feature po yan, employment facilitation. Meron din po feature ang app where ang mga users, mga kababayan natin, makikita po nila ano po ang available na trainings ng TESDA sa kanilang lugar. So we have a location-based recommendation system where our users could explore saan sila pwedeng mag-enroll, ano-anong courses ang relevant sa interest nila, at sa mga existing nilang certifications, ano ang mga related, ano ang pwedeng kunin nilang other modules and courses to stack it, maging stackable itong lahat ng mga badges at certificates nila to create full qualifications or to gain other certificates. So marami pong features. Full pack yung features nito. Full pack. End-to-end po ang serbisyo na makikita sa TESDA Skills Passport app. Alam niyo, totoo yan kasi, di ba, of course, meron akong Skills Passport, may profile ako. May NC ako doon ng photography, nakikita ko yung yung certificate ko. Tapos sinasuggest sa akin, pwede akong kumuha ng visual graphic design. Yes. Dahil related siya. Naka-market ka na kung ano yung mga training programs na binibigay niya sa iyo. Tapos pwede ka pang pumili doon kung saang area ka ng training center. Tsaka very useful ako bilang gusto ko lang sideline na photography. Nag-create din ako ng profile doon na tawag dito. Hindi yung full-time, yung opposite ng full-time, yung part-time photographer. Baka sakali may gusto. Mga side hustles natin pag weekend. Pwede tayong tumanggap ng mga commissions, mga racket, iba't ibang mga other users also ng app. Kaya na naghahanap gamit ng sa akin yung Skills Passport na yan
It really supports lifelong learning. Tuloy-tuloy ang journey mo, pagkatuto mo. It really encourages na hindi ka tumigil sa pagkatuto, pag-aaral, pag-train, pag-acquire ng bagong knowledge. So, yun po ang isa sa mga objectives din ng Skills Passport, to promote lifelong learning. And sir, given po itong mga objectives po na ito, no, bakit po kailangan natin ng Skills Passport? Ano po yung what led to TESDA, no, na mag-create po ng isang Skills Passport? So nung na-appoint po si Secretary Kiko as Director General noong August 2024, isa po ito sa mga una niyang diniscuss sa TESDA, paano i-digitalize ang ating mga proseso, ang ating mga systems. Si Kiko po, when he was a member of Congress, nung congressman po siya, isa po siya sa mga nagsulong ng Digital Transformation Bill. Kaya po nung na-appoint po siya sa TESDA, naisip niyang i-implement dito ang mga batas na sinulong niya sa Congress. So, naisip niya na i-digitalize ang proseso natin ng pagbibigay ng certificates, also pag-allocate ng scholarship slots, at pag-guide sa ating mga estudyante, sa mga learners, sa trainees, kung ano ang mga available na training centers. At araw-araw din po kasi nang nakikita sa Facebook yung mga comment ng mga followers ng TESDA na ang panay tanong ay saan po pwedeng mag-enroll? Ano po ang available na mga courses sa lugar namin? Kaya naisip po ni Secretary Kiko, ilagay lahat ng information na ito sa isang super app, sa isang mobile app, maging accessible lahat ng information na ito sa iisang platform. Wow. And also sir, no, kahit po ito ay sinasagutan po, no, isa-isa nire-replyan ng ating page. Kapag po kasi ganitong si Meta or sa social media, no, pag sinasagot po kasi natin yung question ng paulit-ulit, nare-restrict yung Facebook page. Parang kasi siyang behavior, robot, parang bot siya no. So it also, kaya siguro may mga ganong restrictions. Opo. Kaya mas maganda nga merong isang app, may platform kung saan 24/7 pwede mong dun ka. Tsaka yung mga inquiries doon sasagutin ni Prof. Kiko. Yes, hindi ko nabanggit kanina. Merong chatbot tayo dito, AI chat, AI-enabled na chat assistant ni Prof. K. At sasagutin ni Prof. K. Ni Prof. K pala. Prof. K. Yes, so at the tip of your fingers po ang information, but at the same time may tulong pa po mula kay Prof. K. It saved every customer platform. Yes. Tsaka tama yan. Everyone's platform siya. Encompassing yung kanyang target market. Hindi lang TESDA graduate din pala, no? Good. Yung nakatulong po siya even for TESDAs, dito po sa atin sa TESDA, sa industry. It encompasses everyone. Yes. Yan po ang goal natin na ma-reach, maserbisyohan ang pinakamaraming number ng Pilipino ng mga kababayan natin, at ito po ay isang platform for them to avail of the services ng TESDA. And naiisip ko rin, Sir DDG Galo, in the long run, beneficial din ito for TESDA kasi parang, of course, these are information coming to us, makakapag-generate din tayo ng mga significant information regarding our labor, mga ganyan. Labor market information. What are yung mga kinukuha ng tao ng mga skills? So two-way din po itong exchange ng information. No? It's really an exchange. Two-way po ang flow ng information, because when they use the app, of course, the data from their searches, ano po ang mga kiniklik nila, it also informs us ano ang interest, ano ang trends, ano ngayon ang parang in demand,
Kaya malaking tulong nga po ang app. Also to generate data for us to guide our decision making, to guide our policies, to guide how we will implement our programs. Sir, you mentioned kanina na end-to-end ito. Ibig sabihin dito yung ating mga employers or mga sabihin natin mga kumpanya, pwede din silang magkaroon ng app na ito. Tama po pwede din. Pwede din po. So open po ito sa public, no? From all walks of life. Kung hanggat meron kang mobile phone, a smartphone, meron kang App Store, meron kang Google Play Store, pwede po. And sa dami po ng modules at features, bawat segment po ng ating population merong value for them or merong use for them sa app. So hindi ka man graduate ng TESDA, wala mang lalabas sa profile mo na certificates, pwede mo namang magamit yung feature to find how to find a TESDA to get someone TESDA certified to do the pag-repair sa bahay. So, yun din po. And for employers, actually, they could do the verification. So, if may mga aplikante po sa kanilang kumpanya or sa kanilang enterprise at naka-indicate po doon sa CV siguro or sa application sa resume nila na certified sila ng TESDA, pwede pong i-verify ng employer, ng HR officer kung totoo yung sinasabi. Yun po ang isang benefit naman po para sa mga employers. At ang nakikita rin na totoo yung NC, no? Yes. Ang daming ganyang reports, no? May mga nagbibenta ng mga NC sa mga kababayan po natin. Ito po yung platform, ito po ang tool para i-verify yung certificates po ninyo at wag po kayong magpaniwala sa ibang mga nagbebenta dyan ng mga fake certificates. Dito po sa app, dito po nyo makukuha ang authentic, legitimate, valid certificates ninyo. Speaking of which, sir, no, just recently nag-host tayo ng ASEAN AQRF. This is the ASEAN Qualifications Referencing Framework. Is the launch somehow related sa ating ASEAN endeavors? Yes, so this year po, 2026, ang Pilipinas po ang host ng ASEAN. At isa po sa mga activities ng hosting natin ng ASEAN yung mga meetings ng AQRF committee, ASEAN Qualifications Referencing Framework Committee. Isa po ito sa mga simula ng hosting natin ng ASEAN, itong AQRF committee meetings na ginawa itong nakaraang linggo. At hinighlight po natin sa pag-host natin ng AQRF committee, ano ba ang significance ng Skills Passport app sa pagsusulong natin ng qualifications pathways. Ang AQRF across ASEAN, no? Across ASEAN. Nice. So ang AQRF po ay bumubuo ng common reference para sa lahat ng ASEAN countries. Ano po ang parang progression pathway ng mga ASEAN peoples, ano po ang pathway nila to progress in their career through different education programs or do different stages of education and learning. So ito pong Skills Passport app ay an operationalization of this pathway. Dahil ang app po ay mag-enable sa'yo to actually i-navigate at to gain the experiences in different levels of learning. Kasi sa app, makikita mo ano ang available na level 1, level 2, level 3, level 4. And eventually po, if
eventually we are working with CHED and DepEd also to integrate this app to their information systems, and eventually lalabas na din po sa app ang information about your higher education programs. May degree ka ba sa college na obtain. So it's na po the full package of your learning journey. The whole journey po makikita dito sa app, at i-guide ka ng app ng AI algorithms natin how to navigate, how to progress in this path, kind of in the field. path, yes, in the path for you in different fields. And sir, yung app po ba natin ay meron po ba itong integration with recruitment agencies, employers, or job sites po? Yes, so sabi ko nga merong feature dito that will help facilitate employment or placement ng mga graduates, ng mga users, no, mga TESDA certified workers. So meron pong tayong mga existing partnerships to do integration and to share data with job listing sites, and eventually, of course, we encourage other sites to integrate with us, para magawa natin ng mga APIs para mahugot din yung mga data from the different platforms. So we have from PhilJobNet, we have from I think JobStreet, we have some homegrown mga job listing platforms. We have Trabajador. It's a homegrown app, startup in Tacloban. So ito po yung encourage natin para lahat po ng mga clients or employers na naghahanap ng certified workers, pwede po nilang aggregated na po ito at pwede na nilang makita dito sa app na ito. Sir, tanong ko, madali bang gamitin yung app? We did, of course, UI UX testing. We, as part of our beta test also. So na-expose po ito sa iba't ibang users, and based po on instruction ni Kiko, we designed the app with principles of design thinking, which is really a user-centered design approach, no? And of course, hindi natin sinasabi perfect yung app, Reggie, no? So there are still improvements, and sa ngayon, marami ding nagko-comment na yung navigability, yung other features, no? So we are improving. We will continuously improve the app para mas maging user-friendly. Kung during the launch, okay, of course, as we expand, as we hope to reach more, gusto natin mas maging mas maging simple para sa lahat yung experience nila sa app. So yes. Tsaka siguro nitong nakaraang mga linggo, nag-search yata yung din, yes. Diba? Biglang yes, so biglang bulusok din yung user. Yes, I'm told we have downloads of around 40,000 with users with accounts na naka-create talaga ng accounts, about 30,000 na. So napakalaking po nito, development para sa atin. Ibig sabihin po may interest at may parang acceptability sa ating target na audience, sa target na market. Tsaka talagang yung target audience natin, feeling ko na-hit natin, no? Yes. Parang kasi for a while, hindi natin inaakala. Ito yung minsan hindi natin inaakala natin, hindi natin kailangan. Yes. Kailangan pa
ang refer ko diyan parang efficacent oil eh. Minsan hindi mo kailangan pero pag nilagay sa'yo, ba't Ano pala no? sarap-sarap pala. Yun ata ang experience ng maraming users, no? It's really an exciting time for us also. And I guess yun nga po ang pang-engganyo, na parang wow, a modern tool for us, no? So pag makita mo yung pangalan mo doon, nandun yung certificates, it also parang Emboldens you, oo. generates some sense of fulfillment and purpose. So kaya I guess talaga maganda nga itong app na na-develop natin. When it comes to connectivity naman po, sir, ito po ba ay ma-access even without the internet po ba? Or kailangan connected po sa internet? Yes, ngayon, siya, you have to have an internet connection. But we are also thinking of how we could make this more low bandwidth. Even in low bandwidth areas and environments, maano mo pa rin, maka-access ka pa rin. Party po talaga yan ng objective at instruction ni Sekiko, advokasya po yan ni Sekiko, na mas ma-serbisyohan, mas marating, maabot ang mas marami nating kababayan. Kaya yan po ang isa sa mga objectives for our continuing improvement phase, na maging mas low bandwidth ang app para po kahit sa mga GIDA, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, pwede pa rin pong magamit ng ating mga kababayan. Ito naman sir, may technical question ako. Yes. Sir. Halimbawa ako user ako pero hindi ko sinasabi doon na may mga certificate ako. Paano mag-a-appear yung certificate ko doon sa app? Yes. Kapag nakapag-register ba ako, automatic mag-a-appear yun? Although alam ko na yung sagot dito, pero sa mga kababayan natin, paano mag-a-appear yung mga certificates nila doon? Yes, so ang TESDA po, even before the app is developed, we have a digital information system also for our learners, for students and for trainees, no. We call it the T2MIS. So sa T2MIS po, nandun po yung repository po yun ng mga information ng learners, kung nag-graduate ka po, nagpa-assess ka, ng certify ka, doon po generate yung certificate mo. At doon po lodge yung information na yon. Ang ginawa po natin, we integrated that information system. Iyan pong database na yan, naka-integrate po yan sa app through what we call an interface, an API, programming interface po yan. It's a tech term na hinuhugot po yung data from that source, which is T2MIS, from that database, para po mag-appear din po, ma-reflect dito sa app. Oo. Kasi kung So, automated yan, Reggie. Oo. Galing, oo. Kaya pala, nagwa-wonder ako, paano nalaman ni TESDA na nung passport app? Nandun na yung driving NC2 ko at ang photography and NC2 also, ko. saves the energy na hagilapin pa. Kailan ko ba to tinake? Saan ko ba to tinake? Kasi meron tayong mga minsan na, baka meron po tayong may mga contestants po tayo na napakarami na pong tinake na training. Baka may iba na silang nakalimutan na tinake na pala. Totoo yan. Thankfully po sa app na ito. And sir, kapag naman po may mga concerns po, yan, yung ating mga kababayan, paano po natin to ina-address? Yes. So, nakikita nga po natin sa comment section ang daming tanong. And si Secretary Kiko po, personal po minomonitor ang progress natin sa TESDA Skills Passport app. At nakikita po niya ang mga comments at binabato niya po agad ito sa ating team, sa ICTO team natin, at ina-actionan po nila. So marami pong concerns, na meron pong hindi makapag-register or maka-create ng account dahil sa face recognition or ang tinatawag nating likeness test. Pag ini-enter mo po ang PhilSys credentials mo, supposedly may test pong na
tatapat mo po sa mukha mo para basahin yung image at kung ano po yun, match. So ihuhugutin po yung data mo from PhilSys sa national ID information mo. Marami pong ganyan na hindi po nagsaswak, hindi nagmamatch, hindi nagiging smooth ang palitan or exchange ng information na yon from that database ng PhilSys at natin, no? So yung mga yan po ay ina-address po natin. Of course, we are also coordinating with our counterparts at the DICT. Paano din po makatulong ang DICT to improve and really facilitate also and the fuller integration of our app to the other information systems at mga databases. So malaking tulong po ang DICT also, and kasama na actually din po ang app natin sa integration with the eGov app ng DICT. Nice. That's so yan nice. po ang tinatrabaho natin, tuloy-tuloy lang po ang integration para mas smooth po yung exchange or daloy ng information from the different databases ng gobyerno. Kung meron kang record sa PhilSys, magamit po natin dito sa app na ito. And I guess that addresses po yung concerns din na ating mga kababayan na bakit kailangan po ng PhilSys sa pagre-register dun po sa app. Yun ang ano natin na ma-verify yung identity. Isa din po kasing tool or paraan itong app na ito, itong Skills Passport app natin, to ensure na yung mga learners ng TESDA ay totoong tao. Yes! Diba? So, may ano talaga, warm body. Yes. Warm body. Walang ghosting sa Skills Walang ghosting. Passport. Walang ghost. Yun ang ano ni Sekiko, na walang ghost ng mga users, walang ghost na scholars, walang ghost na learners sa TESDA. Kaya sana po sa mga kababayan natin, may mga hiccups po tayo. Nagsisimula po tayo mula nung nag-launch. Nagsisimula tayo at we are encountering some hiccups and birth pains. Mga birth pains, parang may mga bugs, and we are fixing it po. We of course thank you for your patience and understanding as we go through this critical stage, no? Nagsisimula tayo, but we are improving. We will improve po. DDG Galo, may Yes, sir. Miss Universe question ako. Yes, Reggie. How will this app help us sa ating perennial problem ng job matching? Yes. Mismatch, job mismatch. So, sabi ko nga po, merong portion or merong feature on job facilitation, i-link ka sa mga clients or employers. So, this is a real tarang mas nakikita sa app yung kung ano ang realidad sa labor market. Kasi nandun mismo din present ang employers, present ang mga job listings, no? Makikita doon at na-match yan with the users. Kung ano din ang supply. Ano ang supply ng workers, may matching, may direct link towards sa kung ano naman ang demand. Makikita sa ba labor yung market. available jobs halimbawa ako, I'm a job seeker. Makikita ko ba yung available jobs through the linking natin sa mga job? Yes. Okay. So, merong parang... That's so nice. Yes, may jobs component po. At yan yung ginagawa natin. We aggregate the information from different platforms, from different job listing sites para makita din po dito sa app. But, isa din po sa mga i-develop eventually ay yung tinatawag nating skills intelligence, skills map. So we are also digitalizing our process on how to identify skills needs per area. Ang TESDA po sa mga nakikinig, we have an area-based demand-driven approach in the delivery of training. So and we do it by consulting industries, by consulting LGUs, but the whole process is still manual. So it's very pa rin na magmi-meeting, but
later on, yung information na yan, i-digitalize na din ang mga actors or mga partners po natin on the ground. They could supply this information. Ano ba ang mga pangangailangan nila sa factory nila, sa resort nila, or sa LGU nila. Ma-automate na din po ito. Pwede na din po nilang i-indicate itong mga numero na ito na mga pangangailangan nila, yung quantitative na mga pangangailangan nila. And then we will integrate it also to the app. Makikita once that's finished, that database, that resource is fully digitalized and automated, it will also be integrated to the app at makikita din po sa app yung information na yon. And sir, bilang pangwakas po natin, no, ano pong inyong mensahe sa ating mga kababayan at bakit po kailangan nilang i-download at gamitin itong ating Test the Skills Passport? Yes, sa ating mga kababayan po, ang Test the Skills Passport ay available na sa inyong mobile phone, sa App Store. We encourage you to download itong app na ito. Dinevelop po ito ng TESDA para ilapit sa inyo. Mas abot po ninyo ang serbisyo ng TESDA. Mas abot po sa inyo ang impormasyon tungkol sa mga programa ng TESDA. Ano po ang mga training programs na pwede po ninyong i-avail at ano po ang mga opportunities na naghahintay sa inyo. Trabaho man yan or continuous na learning at training, nandyan po lahat sa app na yan. Nandyan din po, eventually makikita nyo din po information about scholarship slots na pwede din nyo pong applyan, pwede po ninyong gamitin para po makapag-enroll. So hindi lang po information ang available but scholarship allocations na pwede po ninyong magamit to enroll sa mga training centers accredited ng TESDA para sa mga kurso na relevant para sa inyo, relevant para sa inyong career at mag-i-enable po sa inyong mag-progress sa inyong career, but hindi lang po for employment but also for lifelong learning, for that sense of purpose, that sense of fulfillment po, para ma-reach po ang inyong full potential. Ayan, maraming salamat po, DDG Galo. Thank you. Thank you for having Thank you po. time, no, for taking time to talking to us sa napaka-busy mong Yes, thank you so much po. panahon. Maraming salamat po. Thank you. Damo-damo nga salamat, Reggie, kababayan ko po. Melili, thank you sa mga nakikinig po, mga taga-subaybay ng programa ng TESDA sa AFP Radio. Thank you po. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo, sama-sama po tayo, pag-abot ng ating mga pangarap, trabaho man yan, career man yan, or gusto lang nating matuto. Sama-sama po tayo, andito po ang TESDA para tumulong sa inyo. Sa inyong journey from training to trabaho. Kayang-kaya po yan. Sabi nga po ni Sekiko, wala pong imposible, wala pong hindi tayo magagawa kung tayo ay magtutulong-tulong, tayo ay magsasama-sama dahil kung sama-sama sa TESDA, Kayang-kaya! Yes! Salamat! At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po natin muling pasalamatan si DDG Galo Glino III, ang ating Deputy Director General for Administration and Innovation. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nagulat ng kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyo mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang updates sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account at mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po inyong katesdang Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan, basta't sama-sama Sa TESDA,
Kayang-kaya.